Isang araw, si Father ay bumili ng 10 dosenang itlog para ipamigay sa mga mahihirap. Pagdating sa simbahan, iniwan niya ito sa labas sandali upang mabuksan ang gate para sa misa. Pagbalik niya, laking gulat niya nang makita niyang wala na ang mga itlog. Napailing na lang siya at pumasok sa simbahan. Habang nasa harap ng altar, naisip ni Father na itanong na lang sa mga nagsimba kung sino ang maaaring nakakita o kumuha ng mga itlog. Bago magsimula ang misa, tumigil siya saglit at nagsalita, "Mga kapatid, maaari bang tumayo ang mga may itlog?" Biglang tumayo ang lahat ng mga lalaki sa simbahan. Gulat na gulat si Father. "Ay hindi, ang ibig kong sabihin, tumayo ang lahat ng mga nakakita ng itlog." Sa kanyang pagkabigla, biglang tumayo naman ang lahat ng mga babae sa simbahan. Lalong namutla si Father at napakamot ng ulo. "Ay sus Mariosep, ang ibig kong sabihin ay, tumayo ang lahat ng nakakita ng mga itlog ko." Makalipas ang ilang sandali, tumayo lahat ng mga madre. Isang gabing madilim, sa ilalim ng bilog na buwan, naglakad pa uwi ang magpinsang sina Ellie at Terrio, matapos ang masayang party na kanilang dinaluhan. Napagpasyahan nilang dumaan sa sementeryo bilang shortcut, iniisip na makakatipid ito sa oras. Subalit, habang nasa gitna na sila ng sementeryo, bigla silang napahinto. May narinig silang mahinang pagpukpok mula sa di kalayuan. "Narinig mo ba yun?" bulong ni Ellie. Mahinang sumagot si Terrio ng, "Oo, saan kaya yun?" Kaya't dahan-dahan silang naglakad papalapit sa pananggagalingan ng tunog, at sa kanilang pagkabigla, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang lapida, may hawak na martilyo at paet. Abala itong nag-uukit kahit gabing-gabi na. Huminga ng maluwag si Terrio bago nagsalita, "Grabe Manong, napagkamalan ka pa naming multo. Akala namin multo ka." Napangiti sila at nakaramdam ng kaunting ginhawa bago tinanong ang galit na matanda, "Ano po bang ginagawa nyo dyan?" Tumingin sa kanila ang matanda at galit na sumagot, "Mga hangal, mali kasi ang spelling ng pangalan ko." Sa isang panaderia, napadaan ang makulit na bata na si Harold. Masaya siyang lumapit sa tindera at nagsalita, "Manang pabili nga po ng lollipop." Tumingin ang tindera sa kanya na may halong pagkamangha, "Pasensya na iho, wala kaming tindang lollipop," sagot ng tindera. Kinabukasan, bumalik si Harold sa panaderia at lumapit siyang muli sa tindera, "Manang pabili nga po ng lollipop," sabi uli ni Harold. Napabuntong hininga ang tindera at mas malakas na ang tono, "Wala nga kaming lollipop. Paulit-ulit ka na lang, kapag nagtanong ka pa ulit, i-stapler ko na yung bibig mo." Banta ng tindera na tinatago ang inis sa mukha, ngumiti lang si Harold at umalis na. Sumapit ang ikatlong araw, dumating ulit si Harold sa panaderia na parang walang nangyari. Lumapit siya sa tindera na nag-aabang na at nakakunot ang noo. "Manang may stapler po ba kayo?" tanong ni Harold. Nagulat ang tindera sa hindi inaasahang tanong, "Wala kaming stapler." "Bakit mo naman naitanong?" sagot ng tindera na nagtataka. Ngumiti si Harold at tumugon ng, "Pabili nga po ng lollipop." Sa isang baryo may nakatirang makulit na bata na nagngangalang Tutoy. Sila ay may bagong lipat na kapitbahay na kapapanganak lang. Sa kasamaang palad, ipinanganak ang sanggol na walang tenga. Nang makauwi ang kapitbahay mula sa ospital, inimbitahan nila ang mga magulang ni Tutoy para ipakita ang bagong silang na sanggol. Bago pa man sila pumunta, kinausap si Tutoy ng kanyang ina. "Makinig ka Tutoy, ang baby ng kapitbahay ay ipinanganak na walang tenga. Gusto kong mag-behave ka. Huwag na huwag mong mabanggit ang tungkol sa tenga, kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Naiintindihan mo ba?" Sumagot si Tutoy, "Opo, nanay. Pangako, hindi ko sasabihin ang salitang tenga." Pagdating nila sa bahay ng kapitbahay, agad na lumapit si Tutoy sa sanggol. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng baby at ngumiti sa ina nito. "Ang ganda at cute ng baby nyo," sabi ni Tutoy. Natuwa ang ina ng sanggol sa sinabi ni Tutoy, gayon din ang mga magulang ni Tutoy na tila masaya na nag-behave ang kanilang anak. Pagkatapos, lumapit si Tutoy sa ina ng sanggol at nagtanong, "Ate, sinabi po ba ng doktor kung malinaw ang mata ni baby?" Nagulat ang kapitbahay at sumagot, "Oo naman, sinabi ng doktor na malinaw ang mata ni baby." "Bakit mo natanong?" Sumagot si Tutoy habang nakangiti, "Mabuti naman,
kasi siguradong mahihirapan si baby na magsalamin. Habang nagpapalipas ng oras sa isang tindahan, magkakausap ang magkakaibigang sina Lito, Rick, at Johnny, nang mapunta ang usapan nila sa pagiging matipid ng kanilang mga lolo. Bungad na kwento ni Lito, "Mga pare, ang tipid talaga ng lolo ko. Alam nyo ba, habang naglalakad siya sa daan, nakapulot siya ng SIM card, at para lang magamit ang SIM card, bumili siya ng bagong cellphone." Tumawa si Lito, na tila tuwang-tuwa sa matipid na diskarte ng kanyang lolo. Sumagot naman si Rick na ayaw din namang magpatalo. "Wala yan sa lolo ko. Mas matipid ang lolo ko kaysa sa lolo mo, paring Lito. Isipin mo, nakapulot lang siya ng gulong ng kotse sa kalsada, at para lang magamit ang gulong ng kotse na napulot niya, bumili siya ng bagong kotse. Sabi ko naman sa inyo, ganun katipid at kapraktikal ang lolo ko." Tumawa rin si Rick, at nagsimulang magtawanan ang dalawa. Napansin nilang tahimik si Johnny at tila malungkot. "Oy Johnny, bakit ang lungkot mo?" tanong ni Lito habang nakatingin kay Johnny. Napabuntong hininga si Johnny at malungkot na sumagot, "Yung lolo ko, patay na. Nakapulot kasi siya ng kabaong." Isang matalinong doktor ang naghahanap ng dagdag na kita, kaya nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Sa labas ng kanyang klinik, naglagay siya ng isang karatula. Garantisadong paggaling, 100 pesos kung matagumpay, 1,000 pesos kung ako ay sumablay. Isang inhinyero ang nagpasyam subukan ng pahayag ng doktor. Pumunta siya sa doktor at sinabing, "Dok, nawala ang aking panlasa." Ang doktor ay saglit na napangiti at nagutos sa kanyang nurse, "Kunin mo ang gamot mula sa drawer 26. Nang tikman ng inhinyero ang binigay sa kanya ng doktor, napatigil siya, napaniwi, at sinabing, "Dok, gaas to ah. Congrats." Sabi ng doktor, "Bumalik na ang panlasa mo, 100 pesos lang ang bayad." Bagamat inis, nagbayad ang inhinyero at umalis. Kinabukasan, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Dok, nawala ang aking alaala. Kaya mo bang pagalingin?" Muling ngumiti ang doktor at inutusan ng nurse na kunin ang gamot mula sa drawer 26. "Sandali," sigaw ng inhinyero, "yan din ang binigay mo sa akin kahapon." "Congrats," sabi ng doktor. "Bumalik na ang alaala mo, 100 pesos lang ang bayad." Napilitang magbayad ang inhinyero at galit na umalis. Sa ikatlong araw, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Dok, nabulag ako. Kaya mo bang pagalingin?" Napabuntong hininga ang doktor at malungkot na sinabi, "Sa kasamaang palad, hindi ko magagamot yan. Heto ang 1,000 pesos mo." Iniabot niya ang 100 pesos. "Teka, 100 pesos lang ito. Hindi naman 1,000 pesos, sagot ng inhinyero. "Congrats," sabi ng doktor. "Bumalik na ang paningin mo, 100 pesos lang ang bayad." Sa isang magulong barangay sa Maynila, tahimik na pinagmamasdan ng pusang ina ang kanyang anak habang masaya itong naglalaro. Ilang minuto ang lumipas, biglang may isang maliit na bubuwit ang dumaan. Nakita ito ng pusang anak, nanlaki ang mga mata nito sa pananabik at walang pag-aatubiling hinabol ang bubuwit na mabilis na tumakbo. Nabahala ang pusang ina, kaya agad niyang sinundan ang pusang anak. Ang habulan ng mag-ina at ng bubuwit ay umabot hanggang sa gilid ng kalsada, kung saan naroon ng matinding trapiko. Ang takot na bubuwit ay biglang tumawid upang makaligtas. Hindi tumigil ang pusang anak sa paghabol sa bubuwit, kaya sinundan niya ito hanggang sa pagtawid sa kalsada. Sa kabilang bahagi ng kalsada, isang mabilis na sasakyan ang paparating. Bago pa man makahinto ang pusang anak, nasalpok na ito ng sasakyan. Ang impact ay mabilis at malakas, na dahilan sa agad na pagpanaw ng pusang anak. Biglang natigilan ang pusang ina sa kanyang nasaksihan. Maiyak-iyak ang pusang ina at walang ibang nasabi kundi, "Nyaw, nyaw, nyaw, nyaw. Nyaw, 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 nyaw." Sa buong buhay ni Nardo, ngayon pa lang siya nakulong, kaya't naninibago pa siya sa loob ng selda. Kinagabihan, pinatay na ang ilaw sa selda dahil oras na ng pagtulog. Habang nakahiga si Nardo, biglang sumigaw ang kanyang kakosa ng number 26, agad na nagtawanan ng mga bilanggo. Para bang naaliw silang lahat. Makalipas ang ilang minuto,
Sa isang malayong kaharian, naglabas ng kautusan ng hari na nag-aanyaya sa lahat ng kalalakihan sa kanyang nasasakupan upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamatapang. Kabilang sa mga tumugon sa tawag ay ang tatlong magkaibigan, sina Jose, Wally, at Paulo. Sumama sila sa malaking pulutong na mga lalaki na nagtipon sa harap ng hari, na nakatayo sa tabi ng isang malawak na pool na puno ng ahas, buwaya, at piranha. Sino mang makakatawid sa kabilang dulo ng pool ay makakatanggap ng kahit anong gantimpala. Tahimik ang lahat, walang gustong sumubok. Biglang may isang malakas na splash. Lahat ay napalingon sa isang lalaking nasa tubig na at mabilis na lumalangoy. Desperadong makatawid, pinanood ng lahat ang lalaki habang sinusuong niya ang panganib. Sa huli, humihingal at basang-basa na nakarating siya sa kabilang dulo. Lumapit ang hari at humanga, matapang na lalaki. Sabihin mo, ano ang nais mong gantimpala? Habol ang hininga. Sumagot si Wally, mahal na hari, simple lang po ang aking kahilingan. Gusto ko lang malaman kung sino ang punyetang tumulak sa akin. Master, ang tagal ko nang nagsasanay sa inyo. Pero bakit hanggang ngayon di pa ako gumagaling? Aking estudyante, nakikita mo ba ang mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng mga bukirin? Opo, Master. Nakikita mo ba ang mga tubig na dumadaos-dos sa mga ilog? Opo, Master. Nakikita mo ba ang mga ulap na nabubuo sa himpapawid? Opo, Master. Aray! Kaya ka walang natututunan, doon ka laging tumitingin eh. Posisyon! Long, bakit galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw? Bakit? Dahil magkalaban sila sa eleksyon. Labas ako dyan. Upang gumaan ang iyong pakiramdam, kumuha ka ng papel. Ilista mo ang mga taong nanakit sa'yo. Pagkatapos, sindihan mo hanggang sa ito ay maging abo. Okay. Pero anong gagawin ko sa papel? Kailan lamang ay tinanggalan ang PhilHealth ng pundo mula sa national government? Kung ikaw ay mananalo ngayong eleksyon, ano ang magagawa mo upang maiangat ang kalidad ng kalusugan ng mga Pilipino? Kung ako ay mananalo, gagawa ako ng batas. Gagawin kong bawal ang magkasakit. Hindi mo na kailangan pumunta sa ospital kasi makukulong ka eh. Wala ka pa bang national ID? Antay-antay ka lang muna dyan. Pinagtatawanan pa ng taga-print yung picture mo. Oh, kamusta yung bihag? Wala namang problema, boss. Tumigil na din sa pagyak. Mabuti, edi-deliver na natin yan ngayong gabi. Ngayong gabi? Saan? Sa Italy. Matanong ko lang, boss. Sino ba yung nagpadukot sa kanya? Di ko kilala eh, pero ang alam ko, pangalan niya ay Massimo. Ah, ganun ba? Kaya importanteng kumain yung bihag ng mabuti. Gagawin daw yung alipin ng 365 days. Hello, boss. Di ako makakapasok ngayon. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala akong makita. Wala kang makita? Nabulag mga mata mo? Hindi. Wala akong makitang dahilan para pumasok ngayon. Bye! Babe, di ba siya yung classmate natin nung high school? Si Balong? Oo, nalulong kasi yan sa bisyo kaya nagkaganyan eh. Kawawa naman. Anong ginagawa niya? Parang iniisip niya na isa siyang ibon. Ano naman yung ginagawa niya ngayon? Iniisip niya na lilipad siya. Kaibigan. Saglit lang, kaibigan. Ano yung dala mo? May nakawan kagabi. Eh, baka tingnan lang. Baka pwedeng matingnan. Ano ba yan? Ah, mga grocery. Anak nga. Pwede
bang naimbitahan kita dito sa aming barangay hall? Huwag ka tatakbo! Huwag ka tatakbo nakikiusap lang ako sa iyo. Ano yung binulot mo? May binulot ka! Nagkalaban na! Walang hiya! Magnanakaw nga ito! Lumaban! Tara! Babe, anong nangyari sa'yo? Nasaksak ako, babe. Tumawag ka ng ambulansya. Oh my God. Lobat ako, babe. Pahiram ng phone mo. Wala akong load eh. Ano ka ba? Di naman yan kailangan ng load. Akin na phone mo. Nakalimutan ko. Kinuha din nung sumaksak sa akin yung phone ko. Babe, hawak mo oh. Okay na ako, babe. Di naman masakit. Saan mo gustong kumain? Nagugutom ako eh. Sa sunod, magdala ka ng pulbo ha. Bakit pulbo? Pulbuhan mo para mabango. What? Himud-himurin ko talaga yan. Mare, pwede ako pumunta dyan? Ha? Huwag mo na ngayon. Bakit? Di ba, mahal na araw ngayon? Bawal kumain ng karne. What? Hindi, kasi... Hindi naman karne yan, tilapia naman yan. Hindi, ang ibig ko sabihin, mahal na araw ngayon, walang pasok sa pare mo. Ganun. Sayang, wala rin akong pasok ngayon eh. Namiss ko tuloy yung ginawa natin nung nakaraan linggo. Wow naman. Masarap ano? Oo, sarap. Tirik ang mata ko eh. Huh? Punat naman yung leg ko eh, pati yung mga pa ko eh. Para akong kinoriente eh. Kaya nga din lumakas ako eh. Lunukin ko ba naman lahat eh. Talaga? Nilunok mo lahat? Oo, ang dami nga eh. Kulang na lang gamitan ko ng straw na soft drinks eh. What? Ganon? E di nabasog ka. Oo naman, lumakas pati. Para akong uminom ng magic beans eh. 1 linggo pala tayong hindi magkikita. E di maiipon to. Sa sunod na linggo, punuin ko talaga yung tangke mo. Huh? I love you. I love you too. Sana all. Sa sunod, magdala ka ng pulbo ha. Bakit pulbo? Pulbuhan mo para mabango. What? Himud-himurin ko talaga yan. Talaga? Oo, kahit maitim ang labi niyan eh. Malasa naman. Gusto mo ba? Oo, sino ba namang aayaw? Sa sarap na yon? Di ko makalimutan eh. Wow naman. Nung unang labas, anong pakiramdam mo? Awas-awas ano? Ramdam mo? Oo talap. Talap talaga yun. Sagad ba naman eh. Bulbok nga ang puno eh. What? Pagbunot, parang nagbukas ng lata ng kondensada eh. Oo nga. Agos naman eh, parang gripo. Kalat sa banigay ano? Huh? Oo, sago-sago naman eh. Parang buko salad eh. Pinaghandaan mo talaga ako ano? Oo. Ngayon nga, marami na uling stock eh. Talaga? Oo, nag-ipon na ako ng marami. Hindi na ito sago-sago. Para na itong malauhog na buko. Ow! Talap. Wala naman tol eh. Ganon pa rin eh. Ganon ha? Bango-bango mo. Pakasal na kaya tayo o kaya magtanan tayo. Sumagot ka para kunwari. Sige babe, tara magtanan na tayo. Ma'am, nauna na po umalis si sir? Sige, okay lang. Kayo na muna bahala dito ha. Alis na rin ako. Okay po, ingat ma'am. Inday, alis din ako maya-maya ha. Saan ka naman pupunta ha? Ako na naman may iwan dito mag-isa. Diyan lang naman ako sa malapit, gala-gala lang. Wala naman tayong gagawin ngayon eh. Ikaw bahala. Sanay ka naman mag-isa dito eh. Sasamahan ka naman ng white lady dyan mamaya. Lamya ka, nanakot ka pa. Joke lang. Inday, bumalik si sir. Oh sir, bakit kayo bumalik? Sir. May kasama kang chikas ah.
Sino yan, sir? Nakahanap ka na yata ng kapalit ko ah. Hindi mo man lang sinabi na papalitan mo na pala ako. Ano ka ba, Inday? Sekretary ko yan. Siya si Laura. Laura si Inday. Inday, si Laura. Ah, akala ko, sir, papalitan mo na ako eh. Kailangan ko pa naman ng trabaho ngayon kasi magpapasko. Huwag ka mag-alala, Inday. Hindi kita papalitan. Dadagdagan, baka pa. What? Laura, upo ka muna. Huh? Laura, antayin mo lang ako dyan ha. Kukunin ko lang yung papeles doon sa loob. Sige po, sir. Sigurado ka, secretary ka ni sir ha? Baka mamaya pinopormahan ka na ni sir. Bakit naman? May problema ba? Wala naman. Yun naman pala eh. Selos kaya ata eh. O hindi ah. Selos yan, si Inday. Tumigil ka nga dyan, huwag ka makisali sa usapan namin. Ay, kawawang Inday, pinagpalit na ni Sir. Tumahimik ka. Ikaw ha? May something pala kayo ni sir ha? Kaya pala ha? Wala. Eh paano ko sabihin ko sa iyo na magbumatil kami mamaya bago umuwi? Huh? Bahala kayo sa buhay niyo, wala akong pakialam. Uy, selos na yan. Uy, tama na yung inyong yan. Ano ba kayong dalawa? Umupo nga kayo pareho. Uy, tama na yan, ano ba? Anong nangyayari sa dalawang ito? Para kayong mga bata eh. Ayusin nyo yung mga mukha nyo. Yan, ganyan. Sayang ang ganda nyo eh. Kakantahan ko na lang kayong dalawa. I was afraid nang malaman ko na kayo na pala nitong bus ko, nasasaktan ako. Tandaan mo sir, mag-on pa tayo. What? Inibig kita kahit gurang ka na. Dinagdagan mo ako, sekretary mo pa lang ya, may lakas pa ba? Niloko nyo ko, si ma'am pala. Huh? Ano, ayos ba? Ang lamig ng boses ah. Oo nga, sobrang lamig, tumutulo sa tenga eh. Langya kayong dalawa, ako naman ngayon inaaway nyo ah. What? Hindi, ganda nga ng boses mo eh. Akala ko si Sarah yung kumakanta eh. Huh? Iwan ko sa'yo, Inday. Hirap mo kausap. Saan ka na pupunta? Makikisiyar muna ako. Huwag mong isipin yun, Inday. Nag-overthink ka lang. Wala naman akong sinasabi ah. Basta magtiwala ka lang, hindi kayo pagpapalit ni Sir Jan. Kanino? Doon po sa babaeng Oh, ano nangyayari sa inyo? Ba't ganyan ang mga mukha nyo? Ma'am, bakit po kayo bumalik? Magsi-CR lang ako. Ay ma'am, hindi pa kayo pwede mag-CR. Bakit? Ano kasi ma'am? Barado po. Huh? Paanong barado? Eh, kanina lang okay yun ah. Ha? Eh, ano kasi ma'am? Nag-CR po kasi si Totoy. Oo ma'am, nag-CR po ako. Eh, nagbara po kasi sobrang laki po ng tayo niya. Langya ka, Inday. Personalan na yan ah. Diba? Ang laki ng tayo mo. Ayaw lumabog ma'am kasi yung tayo niya nga ba eh. May sandi pa. Diba? Oo nga ma'am, totoo po yun. Ganun ba? Pambihira ka talaga, Totoy. Lahat na lang sa'yo malaki. What? Height lang talaga ang maliit sa'yo eh. O sige na. Doon na lang ako si CR sa opisina. Kinabahan ako doon, Inday ah. Oo nga eh. Buti na lang matagal mag-CR yun. Buti ka mo, nalusutan natin. Ang ayaw ko lang, ako naman ang nilaglag mo. Ikaw hindi ko ginawa yun, di-ari tayo. Oo nga, okay na sana yung sinabi mong nagbara. Dinagdagan mo pa eh. Ginawa mong isang di pa yung tae ko eh.
Sorry naman. Tara, wala dun yung hinahanap ko. Huh? Hello po. Tawad mo na kuya, balik ka na lang sa Pasko. Huh? Ay, hindi po. Hindi po ako namamasko. Nananaruling ka. Maaga pa. Tsaka hindi ka pa kumakanta. What? Hindi pa ba? Hindi po. Hindi rin po ako nangangaroling. Bakit ka nandito? Susunduin ko po si Tisay. Andyan po ba siya? Nandito. Pero bakit mo siya susunduin? Nak, ano po yan ay? May naghahanap sa'yo dito. Sino po yan? Hindi ko kilala to pero kalbo siya. May biyak sa ulo tapos malaki ang tenga. Mukhang bagong laya lang Grabe description mo na Parang ang pangit naman nung naghanap sa akin na yan anong magagawa ko? Ito itsura niya Andiyan na ako, Nay. Anak, hinahanap ka nitong mama. Kaibigan ko po yan, Nay. Kaibigan lang pala ako. What? Bakit kanya sinusundo? Magagala-gala lang po. Bakit kayo magagala-gala? Kayo lang dalawa? Opo. Diyan lang naman po sa gubat. Diyan sa park. Baka kung anong gawin mo dyan sa anak ko, Kaibigan ka ba talaga niya? O baka tinatakot mo siya para sumama sa'yo? Ay, hindi po. Nay, mabait po yan. Sigurado ka, Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Napakaganda mo pa naman, anak. Mainit na mainit ka sa mata ng mga buhaya. Huh? Hindi, Nay. Mapapagkatiwalaan niyo po yan kahit ganyan ang itsura niyan. Tara. Susuli ko rin po siya mamaya. Nay, alis na kami. Sige, kau bahala. Huh? Mukhang may pumalit na sa pwesto mo Kaya nga Paano na ngayon yan? Dati-dati yung langaw sa tae lang dumadapo Ngayon dumadapo na rin sa cake. Yan mo sila. Yan sila masaya Pero mukhang wala kang laban dyan, tol. Mukhang matapang Mukhang hindi papahuli ng buhay yan. Huwag na huwag mong bibiruin yan. Baka bigyan ka ng gripo sa tagiliran yan. Kaya nga Pero gusto ko sanang ipakita sa kanya na hindi siya kawalan sa akin halatang halata naman na lamang ka dyan, tol. Kung na-inlove siya dyan, baka yan talaga ang mga tipo niya. Kaya nga tingnan ko naman ngayon kung hindi siya mainggit sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Uy, tol, asawa ko yan. Pahiram muna, tol. Iinggitin ko lang yan si Tisay. Ano, tol? Mukha bang inggit na? Parang hindi, tol. Parang nakatawa pa Ganon? Tingnan natin ngayon kung makatawa pa yan. Ang bango-bango mo. Wow naman! Ganon? Tol, hinahalikan mo na yata yung asawa ko Basta sumakay ka lang, tol. Kunwari lang naman to. Ano, sa palagay mo, inggit na kaya? Wala naman, tol Ganon pa rin ganon Bango-bango mo. Pakasal na kaya tayo o kaya magtanan tayo. Sumagot ka para kunwari. Sige, babe. Tara, magtanan na tayo. Uy, ano magtanan? Kunwari lang, tol. Tika muna, ibaba mo muna yung asawa ko. Relax ka lang, hindi ko pag-iintresan to. Hindi naman ako pumapatol sa tuyo. What? Iibaba mo nga yan. Parang wala namang epekto yung ginagawa mo Wala ba? Kung ganito kaya. Tara, magtanan na tayo. Uy, ano ba yan?
Kung lapitan mo na lang kaya siya at kausapin mo. Oo nga, no? Kaso, tol, mukhang tigre makatingin to. Tingin ko, wag mo nang kausapin. Kung mahal mo pa ang buhay mo, wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Tsura pa lang ng lalaking to, may kalalagyan ka, tol. Mas maganda siguro maghanap ka na lang ng ibang babae. Marami pa naman dyan yung mga walang sabit. Mas tahimik pa ang buhay mo. 'Di ba? Huh? Sabi dito, mabilis ka raw sa math. Tama po kayo. Mabilis ako sa math. Sige nga, 31 times 17. 47. Ang layo naman ng sagot mo. Pero mabilis. Okay, tanggap ka na. Manong, pinaparentahan po ba yung bangka? Alin dyan? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? Oo. Yung puti? Oo. Magkano po? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? 600. Yung puti? 600. Ilan po ang kakasya? Yung dilaw o yung puti? O yung dilaw? 4. Yung puti? 4. O ba't tinatanong niyo pa kung dilaw o puti? Parehas pala yung sagot. Ah, hindi. Kasi yung dilaw sa akin. Ah! Eh, yung puti, kanino ba? Sa akin din. Magandang araw, Mr. Magdulis. Ako nga pala po si Doc. Gainsa, ano po bang may paglilingkod ko po sa inyo? High blood ako! May tanong ko lang po ba, ano po ba yung kinakain nyo? Talbos na kamote! Talbos sa kamote, hindi naman nakaka-high blood yun eh. Gulay yun eh. Baka naman po meron pa po kayong ibang kinakain. Wala na! Yun lang ang kinakain ko! Umaga, tanghali, gabi, snack, midnight snack. Yun lang ang kaya kong bilhin. Hindi ko kaya bumili ng karne. Ang mahal-mahal. May problema ka? Dandahan lang po. Alam ko na po ang gamot dyan. Ayaw! Saglit lang po. Ano mo pala eh? Naan mo ba? Eto po, bumili po kayo ng ulam, wag lang po yung talbos ng kamote. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang gaan ha? Makinig na po kayo. Hindi, wala akong nararamdaman. Ay, salamat ha. Ay, oo naman po. Ayan, buti naman po. God bless. May matagal ka nang nililigaw ang babae at hanggang ngayon na hindi ka pa rin sinasagot. Paano nalaman? Ang pangit mo eh. Hello? Oh. Bakit? Ha? Hindi, dali. Eh, yung anak ko raw bumili sa tindahan eh. Nasa pack pa eh. Sino? Bumili na. Tika nga! Ano ba binili? Kape. Oh, ba't nagano? Ba't nasa pack? Sino sumapak? Tika lang! Ay, hindi, yun pala. Pare! Bakit mo sinapak? Ay, hindi, ito nililiwanag. Hello? Kala ko nakipag-away. Hindi, sige na. Pare, huwag mo sapakin. Anak nilang yun! Hindi, bumili pala ng kape yung anak ko. Nasa pack. Wala sa baso. Hihiram lang sana ako ng 20 pesos sa'yo. Importante lang kasi. 20 pesos? 20 lang. Ikaw, sinira na kasi yung Pagsahod ko, babayaran kita. 20? Oo. O ito, 10 piso lang. 10, 20 hiniram ko eh. Oo, wala akong kundi 10 lang. O di sige, di may utang ka pang G's ha. Pera ko ito eh. Go. Humihiram ka ng 20, wala akong 20. 10 lang ang pera ko eh. Ayan, 10. Makano ba hiniram ko? 20. O makano ito bibigay mo? 10. O para maging 20 ito, paano kulang? O di 10. O di kulang ka ng 10. Saka mo na lang bayaran. Ako naman hindi nagmamadali. Teka muna.
Ako may pera. Ba't ako pa nagkautang? Ikaw lang nangungutang eh. Ang hina naman ang utak mo, kada. Kano iniram ko sa'yo? 20. Kano bibigay mo sa akin? Ayan, 10. Ang para maging 20 to, kulang ka ng G's. Babayaran ko yung utang ko sa yung G's. Yan. O yung utang mo ngayon, G's. Ay, kulang na ano. Yun, kulang ko sa 20. Yan. Di, manos. Yan. Di wala na may utang. Wala samahan ng loob pa. Ito yung hina mo eh. Wow, grabe ang tigas. Matigas talaga yan, ma'am. Tsaka nararamdaman mo ba yung ugat? Di ba? Ang laki ng ugat. Oo nga, ang laki ng ugat. Sana all malaki ang ugat. Hi, sir. Ano pong flowers ang hanap nyo? Siya ang pipili. Wow, sir, ang bait nyo naman. Ikaw pa ang bibili ng flowers para sa apo nyo. Wow naman! Ang swerte naman ang pagbibigyan mo nun, ma'am. Hindi, asawa ko yan. Asawa nyo pala. Asawa mo, sir? Hindi nga. Bakit, may problema ba? Wala naman po. Ayaw mo yata eh. Hindi naman, sir. Ano pong flowers ang gusto nyo? Ang gusto ko yung flowers na panglagay sa garden. Ang ganda naman ng mga flowers mo dito. Siyempre naman, ma'am. Alagang-alaga ko yan eh. Hindi lang basta alaga ang ginagawa ko dyan. Sinasamahan ko pa ng pagmamahal. Wow naman. Sana all minamahal at inaalagaan. Kaya pala ang gaganda. Ikaw mismo nag-aalaga. Yes, ma'am. Paano mo sila inaalagaan? Unang-una, ma'am, dapat malinis. Yung sa sobrang linis, pwede mo siyang dilaan. What? Dapat din wala siyang damo para walang sabit. At kailangan palagi siyang dinidiligan. Wow, sana all palaging nadidiligan. Ganun pala yun? Oo, ma'am. Kaya kita mo naman, ma'am. Makinis, malinis, at matataba ang katawan. Gaya nito, halika, ma'am. Ito, ma'am. Tingnan mo. Wow, ang laki nga ng puno. Ang taba niya at saka mukhang matigas. Pwede ko bang hawakan? Sige lang, ma'am. Hawakan mo. Huwag mo lang pipisilin. Ops. Teka lang, ano yung papahawakan mo? Ito pong katawan, sir. Katawan ng ano? Katawan nitong halaman, sir. Ibang katawan kasi naiisip ko eh. O sige, hawakan mo. Wow, grabe ang tigas. Matigas talaga yan, ma'am. Tsaka nararamdaman mo ba yung ugat? Di ba? Ang laki ng ugat. Oo nga, ang laki ng ugat. Sana all malaki ang ugat. Maganda ba pag malaki ang ugat? Siyempre naman, ma'am. Pag malaki ang ugat, mas malakas yung puno at saka yung mismong katawan niya. Wow, gusto ko yon, malakas. Ikaw, ma'am, baka gusto mo ako rin mag-alaga niyan para lagi ko rin nadidiligan. Anong didiligan? Ito pong bibilhin yung halaman, sir. Baka gusto ni ma'am na ako mag-alaga para palagi ko rin nadidiligan. Sigurado kayo, halaman pa yung pinag-uusapan nyo ha? Kasi parang iba yung naiisip ko na gusto mong diligan eh. Hindi naman, sir. Halaman talaga, sir. Paano pag ganito, kuya? Kasi yung lupa niya, parang medyo nanigas na. Parang matagal lang hindi nadadalaw. Madali lang yan, ma'am. Ang ginagawa ko dyan, tinutusok-tusok ko muna. Para lumambot, tapos tsaka ako didiligan ulit. Wow, ganun pala yon. Sana all natutusok, tapos nadidiligan ulit. Oo, ma'am. Ganun yun. At tsaka ako, ma'am, pag ako ang nagdidilig, talagang hindi ko tinitigilan hanggat di umaawas. Punong-puno yan hanggang umagos sa may labi. Anong labi? Bakit pa agusin hanggang sa labi? Yung sir, yung labi ng paso. Ganun ba? Ibang labi kasi yung naiisip ko eh. Kasi parang hindi na halaman yung pinag-uusapan nyo eh. Relax ka lang, sir. Halaman lang to. Ikaw, ma'am, gusto mo ba pag nadidiligan, awas-awas din? What? Oo naman, kuya. Gusto ko yung basang-basa ang lupa. Wow naman! Ay, ganun, ma'am. Wow naman. Magaling ka din pala mag-alaga, ma'am. Oo naman, pero gusto ko kasi yung ganyang malalaki talaga ang ugat. Meron din kasi akong alaga doon sa bahay, kaya lang. Maiksi lang siya, tsaka parang lantatay na. At tsaka maliliit lang ang ugat nun. Medyo may katandaan na kasi. Hindi katulad ditong sa'yo na malalaki ang ugat. At tsaka labas na labas. What? Siyempre naman, ma'am. Ganun talaga yun, ma'am. Kapag may katandaan na, lantatay na talaga yun. Tsaka mahina na sumipisip ng sustansya yun, ma'am. Kaya maganda, palitan mo na lang yung alaga mo na matanda na. Oo nga parang maganda na yun Sino matanda? Kalabaw lang ang tumatanda. Hindi, sir, yung halaman po sinasabi ni ma'am. Sigurado kayo ha? Ano, ma'am, gusto mo ako na mag-alaga ng flowers mo?
Pag ako nag-alaga niyan, palaging mamumukadkad yan. At saka humahalimuyak yan tuwing umaga. Talaga kuya? Promise mo yan ha? Pag ikaw ang nag-alaga, hindi mo makakalimutan diligan ha? Oo ma'am, promise. Gusto mo, 3 times a day ko pandiligan yan eh. Wow naman! Sigurado yan, maghapon basang-basa ang lupa niyan. Wow, ganun ang gusto ko kuya. Yung masipag magdilig para hindi natutuyot yung lupa. Teka lang. Parang kanina pa talaga akong duda sa pinag-uusapan nyong yan eh. Parang bulaklak ng misis ko yung gusto mong diligan eh. Tara na, sa iba na lang tayo bumili. Sir, saglit lang. Kung sakali pong makabili kayo dun sa kabila, baka pwedeng ako na po yung kunin yung taga-dilig. Wag na, alam ko naman kung anong gusto mong diligan eh. Ako pang lulukuhin mo ha. Isang hapon, noong 10 taong gulang pa lang si Jepoy, ay sinama siya ng kanyang tatay sa lamay ng isang kaibigan. Hindi niya kilala ang namatay, kaya't nagpaiwan siya sa isang sulok habang ang kanyang tatay ay may kinausap na iba. Habang nagmamasid si Jepoy sa paligid, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumapit at tumabi sa kanya. Nagkatinginan sila at nagkangitian. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang lalaki, maging masaya ka habang nabubuhay ka. Mahalin at pahalagahan mo ang mga taong mahalaga sa iyo, dahil mabilis lumipas ang oras. Hinawakan pa nito ang ulo ni Jepoy bago siya nagpaalam at umalis. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang tatay ni Jepoy at lumapit sila sa kabaong para tignan at magpaalam sa namatay. Laking gulat ni Jepoy nang makita na ang namatay sa loob ng kabaong, ay ang parehong lalaki na kumausap at humawak sa kanyang ulo kanina. Hindi siya makapagsalita sa sobrang takot. Lumipas ang mga araw, at napansin ng tatay ni Jepoy na may malaking pagbabago sa kanyang ugali. Naging tahimik siya, balisa, at laging nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi niya makalimutan ang mga sinabi ng lalaking iyon, pati na rin ang itsura nito. Makalipas ang ilang taon, naisip ng kanyang tatay na isama siya muli sa sementeryo para dalawin ang libingan ng kanyang yumaong kaibigan. Habang sila ay nag-uusap, naikwento ng tatay ni Jepoy ang tungkol sa buhay ng kanyang yumaong kaibigan. Dito nalaman ni Jepoy ang nakakagulat na katotohanan, ang punyetang kaibigan ng kanyang tatay na namatay, ay may kakambal. Isang matalinong doktor ang naghahanap ng dagdag na kita, kaya nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Sa labas ng kanyang clinic, naglagay siya ng isang karatula, garantisadong paggaling, 100 pesos kung matagumpay, 1,000 pesos kung ako ay sumablay. Isang inhinyero ang nagpasyam subukan ng pahayag ng doktor. Pumunta siya sa doktor at sinabing, "Dok, nawala ang aking panlasa." Ang doktor ay saglit na napangiti at nagutos sa kanyang nurse, "Kunin mo ang gamot mula sa drawer 26. Nang tikman ng inhinyero ang binigay sa kanya ng doktor, napatigil siya, napaniwi, at sinabing, "Doc, gaas to ah. Congrats." Sabi ng doktor, "Bumalik na ang panlasa mo, 100 pesos lang ang bayad." Bagamat inis, nagbayad ang inhinyero at umalis. Kinabukasan, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Doc, nawala ang aking alaala. Kaya mo bang pagalinin?" Muling ngumiti ang doktor at inutusan ng nurse na kunin ang gamot mula sa drawer 26. Sandali, sigaw ng inhinyero, "Yan din ang binigay mo sa akin kahapon. Congrats," sabi ng doktor. Bumalik na ang alaala mo, 100 pesos lang ang bayad. Napilitang magbayad ang inhinyero at galit na umalis. Sa ikatlong araw, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Dok, nabulag ako. Kaya mo bang pagalingin?" Napabuntong hininga ang doktor at malungkot na sinabi, "Sa kasamaang palad, hindi ko magagamot yan. Heto ang 1,000 pesos mo." Iniabot niya ang 100 pesos. "Teka, 100 pesos lang ito. Hindi naman 1,000 pesos, sagot ng inhinyero. "Congrats," sabi ng doktor. "Bumalik na ang paningin mo, 100 pesos lang ang bayad." Sa isang malayong kaharian, naglabas ng kautusan ng hari na nag-aanyaya sa lahat ng kalalakihan sa kanyang nasasakupan upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamatapang. Kabilang sa mga tumugon sa tawag ay ang 3 magkaibigan, sina Jose, Wally, at Paulo. Sumama sila sa malaking pulutong ng mga lalaki na nagtipon sa harap ng hari, na nakatayo sa tabi ng isang
It's joke time! Ate, pabili nga ako ng kape. Ay, sir, tig 10 piso na po yung kape namin, ha? Ano? 10 piso? Oo, sir. Pambira naman. Kahapon lang yung 8 pesos lang yan. Nagmahal kasi ang gasolina, sir. Aba, huwag mo nang lagyan ng gasolina. It's joke time! Hold up to, ha? Walang kikilos sa basa-basa nyo, ha? Lahat ng babae, gagasahin ko. Mamang Huldapper, please, huwag niyo na pong isali ang lola ko. Maawa na po kayo sa kanya, matanda na po ang lola ko. Ha? Tumahimik ka. Sinabi na nga ng Huldapper, lahat daw ng babae gagasahin eh. Pag sinabing lahat, lahat yun. Walang exception. It's joke time! Hello, sir. Magandang umaga. Magandang umaga. Itatanong ko lang sana, sir, kung kumusta na ba yung grades ko? Aba, yung grades mo, ha? Parang buhok mo. Bakit, sir? Maganda? Bagsak. It's joke time! Aba, kambira, may kambing dito sa loob ng bus namin, ha? Kanino kambing to? Akin po yan, Baseng. Dapat may bayad to, ha? Wala namang problema yan, eh. Patanong na lang sa kanya kung meron siyang pambayad. It's joke time! Manluloko! Aray! Ba't mo naman ako sinampal? Ano to nababalitaan ko, ha? Na meron ka nung karelasyon na 18 anyos? Aray naman eh, huli na sa balita. 23 anyos na yun ngayon. It's joke time! Etong saya! Pare ko, pambira ka, ba't mo binasag radyo mo, ha? Nakakainis eh. Bakit naman? Ibinalita kasi kahapon na merong bagyong darating sa atin. Dapat nagpasalamat ka, nakapaghanda tayo. Hindi naman ibinalita na matutumba itong bahay ko. It's joke time! Hoy, hold up to, ha? Huwag kang kumilos sa masama, babaraling kita, ha? Pumili ka, pitaka mo yung ulo mo, ha? Kayo na pong bahala. Ano ako na bahala? Ano ibig mo sabihin, ha? Parehas naman niyang walang laman eh. It's joke time! Okay, class, halina kayo. Mag-group picture tayo, okay? Para pagdating ng panahon, makita ko uli kayo at masabi ko na, aba, si Dodong pulis na. Oh, si Inday naman, aba, nurse na. Ay si Ma'am naman, patay na. It's joke time! Iyo, magtatanong sana ako sa'yo. Ano yung father? Nasaan ba yung simbahan nyo dito, ha? Andyan lang po sa dulo, father. Yung may mangga dyan. Liko kayo sa kanan. Ayun na yan. Ganun ba? Salamat, ha? Walang ano man, father. Ay, teka. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Ano yan? Pasabi naman sa mga kapitbahay mo, ha? Na pumunta sila lahat sa simbahan. Dahil ituturo ko sa kanila, yung daan, papuntang langit.
Hamba naman si Father Hindi mo nga alam yung daan ng simbahan ay langit pa kaya. It's joke time! Hi, Doc. Magpapacheck up po kami. Tuloy kayo, tuloy. Salamat, Doc. Magubad ka na. Ano, Doc? Sabi ko magubad ka. Doc, hindi po ako yung magpapacheck up, yung lola ko. Lola mo pala? Opo, Doc. Halika dito, Lola. Huminga ka na malalim, ha? Eka lang, hindi ba ako maghuhubad? Sinabi ng hinga ha? Pag sinabing hinga, hinga. It's joke time! Father, magkukumpisal sana ako sa inyo. Anong kasalanan mo? Nagnako po kasi ako ng 3 nyug sa kapitbahay ko Ganun ba? Opo. Ganire. Dagdagan mo ng 2, ha? Kasi magbibikaw ako. It's joke time! Mr. MC. Ano yan? Back knowledge naman, ha? Pakisabi sa mga tao na si Mayor, kakarating lang, na late Ayun, kakadaan lang, ha? Sige, ako nang bahala. Salamat. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the arrival of our late mayor who just passed away. It's joke time! Si Mr. Ala ito, Ito yung sikat na negosyante sa sa mundong Earth. Pumanaw na pala siya. Alay, magandang araw sa iyo. Magandang araw din sa iyo. Dahil pumanaw ka na, kailangan mong pumili. Ha? Anong gusto mo, langit o impyerno? Ano bang meron yan sa langit na yan? Sa langit, medyo tahimik. Andiyan naman sa impyerno. Mainit yan. At saka masyado crowded. Andiyan na ako sa impyerno. Bakit yan? Mainit yan, Ano naman? Alam mo naman, negosyante, are. Siyempre, magbibenta ako ng ice tubig, It's joke time! At dahil pinalaya mo ako sa bote na ito, bibigyan kita ng isang wish. Anong gusto mo? May mapa ako din, Gusto ko, dalhin mo ako sa Amerika para makahanap ako ng mga pangasawa doon. Ay, sorry ha. Pang-Pilipinas lang kasi ang power ko Ganon? Oo. Gana rin na lang. Gusto ko maging mortal ka at pakasalan mo ko. Akin lang yung mapa mo, baka magawan ko ng paraan dyan. Bruhak ka. It's joke time! Hoy, Day! Yes, sir! Magluto ka na, ha? At isali mo yung ko, baka aso ko, tsaka mga pusa ko. Okay, sir. Copy. 3 hours later. Hoy, Day! Ba't nasa loob na kaldero yung pusa ko, ha? Kumukulo-kulo pa. Walang yaka. Anong ginawa mo sa pusa ko, ha? Hala, di ba sabi mo, sir, na isali ko yung mga pusa at aso mo? Hindi ko na nasali yung aso, sorry, kasi sa sobrang laki, hindi magkasya sa kaldero. Walang yaka. Napakatalino mo, ha? It's joke time! Maman Super, bayad ko. Saan galing to? Sa akin, alam ka naman sa'yo. Ibig ko sabihin, saan ka sumakay?
Sa jeep mo alam nga naman sa iba. Saan ka bababa? Siyempre sa lupa, alam nga naman sa langit Walang yung masyadong pilosopo to Susuklihan ko nga ng kulan to. Eto sukli mo. Aba, magkano ba yung downtown? Bakit? Bibilin mo? Ha? It's joke time! Mahal, anong mararamdaman mo kung sakaling mamatay ako? Aba, baka siguro mamatay din ako Ay, ang sweet mo naman. Teka, bakit mo nasabi na mamamatay ka rin pag namatay ako? Alam mo naman, minsan, nakakamatay din yung sobrang saya. What's up? It's joke time! Pare, mahilig ka ba sa alamat? Konti lang pre. Alam mo ba kung ano yung alamat ng gwapo? Hindi Ano ba pare yung alamat ng gwapo? Ganito yung pare. Isang araw, ipinanganak ka. Naks, ayos pare yung mga banat mo Gusto ko yan. Tuwang-tuwa ka naman pare. Tandaan mo pare, ang alamat ay isang katang isip lamang o malayo sa katotohanan. Buset. It's joke time! Papa, buntis po ako. Sige, matulog ka na. Papa, buntis nga po ako. Oo nga, sige. Matulog ka na sabi Papa, di ka man ba magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klaseng ama ka? Walang pakialam sa anak? Hoy, Arturo, tigil-tigilan mo ko Yung kabaklaan mo, piniyagan ko na. Tapos kung makakaringin ka, wagas. It's joke time! Hi Toto, my loves. Kamusta na? Ikaw na naman. Alam mo, para kang drugs. Aber, banat na naman. Sige nga, dahil ba nakaka-addict ako? Hindi. Nakakasira ka kasi ng buhay ko. Buset. It's joke time! Nag-inuman ang magkaibigan na si Toto at si Bruno. Pare, alam mo ba, ang alak ay mas mainam kaysa sa gatas? Kalokohan naman yan pare. Bakit mo naman nasabi pare? Bakit ka mo? Dahil ang alak, kahit anong oras, pwede mong inumin. Makakapagpalimot ng problema, bumubuo ng tropa, at minsan nga, libre pa. Ang gatas, sige nga pare, may nakapagsabi na ba sa'yo na, Tol, may problema ako. Tara, dede tayo. Pusek! It's joke time! Pare, may tanong ako sa'yo. Ano yun pare? Anong daga ang naglalakad sa dalawang paa? Meron ba nun pare? Hindi ko alam ano nga ba? Di si Mickey Mouse. Eto pa isa pare ha. Anong bibi naman ang naglalakad ng dalawang paa? Dalawang paa? Alam ko yan pare. Si Donald Duck yan pare. Si Donald Duck. Mali pare. Lahat kaya ng bibe. It's
Good morning po, Doc. Pinabalik niyo raw ho ako at meron kayong nakalimutang sabihin kahapon. Oo sir. Ganito yan kasi sir. Meron akong good news at bad news sa'yo. Ano ho ba yun, Doc? Ang good news ho ay may isang araw ka pa para mabuhay. Ano ho ang bad news? Yun nga ho ang bad news. Nakalimutan kong sabihin kahapon. It's joke time! Si Toto nagpunta sa isang bahay na may nakasulat na ice for sale. Pabili ho. Ano bibili mo? Candy nga ho. Wala. Coke na lang. Wala. Juice ho. Wala nga. Kita mong ice for sale yung nakasulat. Malamang ice lang ang tinitinda namin. Engot ka ba? Ikaw yata yung engot eh. Kita mong ice lang yung tinitinda nyo. Nagtatanong ka pa kung ano bibiling ko. Busek. It's joke time! Pare, saan ka pupunta? Yan pare, sa may bukid. Siya nga pala pare di ba mangingisda ka? Oo pare. Bakit mo namang natanong pare? Tatanong ko lang sana kung totoo ba na natutulog din ang mga isda. Ewan ko pare. Kasi kahit kailan di pa ako nakakita ng isda na nagdadala ng unang. It's joke time! Isang jeepney driver ang pinahinto ng pulis. Sir, ano ho ba ang violation ko? At pinahinto niyo ako? Wala! Wala naman pala sir Bakit niyo ako pinahinto? Siyempre, sasakay ako It's joke time! Dok, kamusta na po ang asawa ko? Sorry ma'am. Mula po ngayon, ikaw na ang magpapakain at magpapaligo sa kanya. Kasi putol na ang kanyang mga kamay at paa. Ha? Hindi nga, Dok. Hehehe, ninenervyos ka no? Joke lang. Patay na ang mister mo. It's joke time! Dok, ba't ho ba ganoon? Gusto kong masok ka, pero ayaw naman lumabas ng suka ko. Ganito gawin nyo. Subukan mong sundutin yung lalamunan mo. Ganito po ba, Dok? Dok, ayaw pa rin ho akong masok ka Subukan mo namang sundutin yung puwet mo. Dok, niloloko niyo naman ho ako Ayaw pa rin. Ngayon, pagkatapos mong sundutin ang puwet mo, sundutin mo naman ang lalamunan mo. Pag hindi ka panasok ka, ewan ko na. It's joke time! Honey! Bakit ba sigaw ka ng sigaw? Natutulog pa yung tao Honey, may good news ako sa'yo. Malapit na tayong maging tatlo dito sa bahay. Talaga, honey? Magiging tatay na ba ako? Hindi pa. Dito na kasi titira si nanay. It's joke time! Paring Toto, buksan mo na nga yung aircon para pagpasok natin sa kwarto mamaya, malamig na. Oo, paring Bruno. Nakabukas na yung aircon. Pati nga yung pinto at mga bintana, binuksan ko na rin para mas malamig. Di ba ga? It's joke time!
Nag-inuman ang dalawang magkaibigan. Paring Bruno, hihiwalayan ko na talaga ang asawa ko. Maghihiwalay na kami. Bakit naman paring Toto? Sayang naman yung 20 taon yung pagsasama. Binato na naman ako ng plato kagabi eh. Ikaw naman pare, hindi ka na nasanay sa misis mo. Ilang taong ka nang binabato nun di ba? Ayoko na talaga paring Bruno. Asintado na siya. 2 gabi na akong tinatamaan eh. It's jump time! Paring Toto, di ba Batanggenyo ka? Ay, oo pare. May tatanong sana ako Ay, ano baga ang iyong tanong pare? Ano ba to sa salitang Batanggenyo? Don't do unto others what you don't want others do unto you. Ganito iyan, paring Bruno. Makinig ka ha. Huwag kang gayon. Kung maggagayon ka, huwag gayon. It's jump time! Toto, tignan mo si Bruno Ang gwapo niya, no? At ang laki ng katawan niya. Yummy, di ba? Hay nako, Bebang. Huwag nga yang si Bruno. Iba na lang. Bakit naman, Toto? Alam mo kasi yang si Bruno, chick boy yan. Paanong chick boy? Mahilig sa chicks at mahilig din sa boy. It's jump time! Teka, Bebang. Bakit ba ikaw dyan ay naiyak? Ano bang nangyari sa iyaw? Kasi Toto, nirape ako ng lokong gorilla doon sa zoo. Ano? Hayop yung gorilla na yan Pupuntahan ko iyang gorilla na yan at ipaghihiganti kita, Bebang. Makalipas ang 1 oras. Bebang, sa wakas, ipaghiganti na rin kita dun sa gorilla. Talaga, Toto?